Kinagabihan sa resto bar, abala si Mariel sa pag-monitor sa mga cooks, waiters at waitress sa loob ng kitchen ng bar. At na-check na rin niya ang banda magpe-perform sa gabing iyon. She already checked all the wine and liquors na madalas i-order ng customer sa bartender nila. Hindi ka na ba busy? Relax lang. After mo naman ma-check ang lahat, okay na yan. Monitor ka na lang sa mga customer and makasama natin sa work sila ng bahala sa kumilos dyan. Lalapitan ka naman nila kapag may kailangan sila sa'yo. Pahayag sa kanya ni Limuel. Thank you, Limuel, ha? Last night mo na kasi rito, kaya medyo nakakaramdam ako ng kaba. Iba pa rin kasi yung alam kong nandyan ka lang. Wika ni Mariel sa lalaki, na matipid siyang initian. Sure ka ba na kaya mong trabaho dito? Hindi kita dinadaon sa work na ganito, ha? Dahil babae ka, Mariel. Pero hindi bagay sa yung ganitong trabaho. Ang totoo, napapaisip pa rin ako hanggang ngayon kung bakit umalis ka sa inyo at nagbitaw ka sa pagtuturo. Nitanya ni Limuel na paghugot na malalim na paghinga ni Mariel. Ang lalim nun, ha? Masyado ba talagang personal at hindi mo kayang sabihin sa akin ng dahilan? Ilang days naman na tayo magkakilala. Baka gusto mo na makakausap sa problema mo. Pwede mo namang ilabas yan. I am here to listen, Mariel. Binigyan lang ni Mariel ng simpleng ngiti si Limuel na ikinabuntong hininga na lang nito nang hindi pa rin niya makumbinsi ang dalaga na magsabi sa kanya. Tinapik ni Mariel sa braso si Limuel. Sasabihin ko rin sa'yo kapag handa na ako. At sa pag-work ko naman dito, don't worry. Pansamantala lang to, hindi rin ako magtatagal dito. Nasabi ko naman na kay Aileen at sinabi na rin niya kay Jack. Ayoko magtagot mamuhay ng ganito katagal. Alam kong darating din ang araw na kailangan kong harapin ang problema ko. Wika ni Mariel na pinakunot pa sa noon nito. What do you mean? Curious na tanong ni Limuel. Huwag mo nang isipin kung ano. Ani Mariel na lumayo niya sa lalaki at tinungo ang ladies' room. Ang tagpong pag-uusap nila ni Mariel at Limuel ang nabungaran nila Liam at Colton pagpasok nila sa bar. Magpapansinan na sana si Colton nang awatin siya ni Liam na ikinangisi naman ito kay Liam. Selos? Tanong nito sa kaibigan na hindi naman sinagot kaya nagpamusa at sumandal na lang sa pader malapit sa entrance si Colton. Nakamasid lang si Liam kina Mariel at Limuel na seryoso nag-uusap at nang lumayo ang dalaga kay Limuel, saka siya lumapit sa kaibigan na kasunod si Colton. Finally, you're here! Akala ko hindi kayo pupunta ngayong gabi dahil busy kayo. Lalo ka na, Colt. Bati ni Limuel na makita silang nakalapit na. Yeah, sa room 2 tayo. Marami nang pumapasok ng mga customer. Ani Colton na ikinatawag ni Limuel sa isang waiter nila. Nasa room 2 kami tulad ng dati. Pakihatiran na lang kami na may inom at bulutan na rin. Utos si Limuel sa waiter na agad na tumalima sa inutos niya. Naglakad naman sila patungo sa room 2 na madalas silang gamitin kapag naroon sila sa bar ni Jack. Hindi naman nagtagal sa ladies room si Mariel at bumalik siya sa pwesto niya. Ngunit wala na roon si Limuel na ikinalingalingan niya ng tingin sa buong bar. Ngunit di niya makita ang lalaki. Jane, napansin mo ba si Sir Limuel? Tanong ni Mariel na sa waitress na napadaan sa harapan niya. Baka po kasama nila Sir Colton at Sir Liam sa VIP room. Kung saan po sila madalas maglagi ng magkakaibigan, Ma'am Mariel? Nasa room 2. Gusto mo bang tawagin ko si Sir Limuel? Sagot ng waitress sa kanya na nagpatigil na sa harapan niya nang kausap niya to. Ganun ba? Sige, salamat. Wag na, ayoko nang istorbohin. Last night si Sir Limuel ngayon, kaya hayaan na lang natin siya makasama mga barkada niya. Kasama ba nila si Sir Jack? Aniya sa kausap at naalalang itanong ng may-ari ng order. Wala pa ata, Ma'am Mariel. Hindi ko po napansin na dumating si Sir Jack eh. Sagot naman ng waitress sa kanya. Okay, sige balikan niya sa trabaho mo. Utos ni Mariel at naiwan na siya mag-isa sa kinatatayuan niya na panaka-naka ang pagsuyap niya sa pintuan ng VIP room. Nang malaman ni Mariel na nasa VIP room lang si Liam, ay hindi na siya mapakali sa kanyang kinatatayuan. Pinipilit niyang ialis sa isip niya si Liam, pero sa tuwina ay napapasuyap siya sa kung saan
alam niyang naroon ang magkakaibigan. Samantalang sa loob ng VIP room ay nagiinuman ng 3 magkakaibigan. Kailan nabalik mo ng Maynila, Limuel? Tanong ni Colton na prenteng nakaupo sa tabi nito. Bukas. Kayo? Balik tanong ni Limuel. Sabay na tayo bukas? May appointment sila Lynn sa modeling agency nila. Nag-urgent call sa kanya kanina. Kaya instead na 2 days pa sana kami rito, ay kailangan namin bumalik agad ng Manila. Paliwanag ni Colton. Asan nga pala mga chicks nyo? Bakit kayo lang nagpunta dito at di nyo na isinama? Ikaw Liam, nasaan si Clarissa? Mabutit hindi ka na uli ginugulo na babaeng yon? Muling tanong ni Limuel. Nasa bahay sila Lane, iniwan ko nagpapahinga na. Nagpaalam naman ako bago umalis. Hindi rin naman ako magtatagal dito, Brad. Nagpasama lang yun si Liam at balak din atang diskartehan ng assistant manager nyo dito. Ani Colton sabay tunggan ng bote ng beer. Hindi ko kasama si Clarissa. Napilitan lang akong isabay siya kanina papunta rito dahil kina Mami at Tito Israel. Wala naman akong balak na isama siya sa event. Nagpumilit lang na sumama. Naihatid ko na rin siya sa bahay nila kaya hindi ko na siya cargo pa. 3 days pa ako rito dahil may pinapaasikaso si Mami sa akin dito. Nasa opisina naman si Michael kaya may free time ako magstay pa rito. Pahayag naman ni Liam na ikinatingin ni Limuel kay Liam. Seryoso ka na ba kay Lalin, Brad? Tanong ni Liam kay Colton. Why asking? You know me, Brad. Wala sa vocabulary ko magseryoso pagdating sa mga babae. I'm not like you, Brad. Alam niyo yan. Napailing na lang si Liam sa isinagot ni Colton sa kanya. At si Liam naman ay nangingiti lang sa narinig kay Colton. Ikaw, Limuel. Wika ni Colton na tinanong si Liam. Anong ako? Pakunwaring tanong nito. Itong kaibigan natin na nakakapag-move on na ay muling tinamaan ng pana ni Cupido. Litanya ni Colton na lapitan si Liam at tinapik ang hita nito. Hinarap naman ni Limuel si Liam at saka nagsalita. Mabait na kaibigan at mapagmahal sa pamilya si Mariel, Brad. Aaminin ko gusto ko siya. Pero ramdam kong wala akong pag-asa sa kanya dahil may iba na siyang gusto at hindi ako yon. Kaya hindi ko na ipopursong paniligaw ko sa kanya. Kaya kung desidido kong ligawan si Mariel, hindi na ako magiging hadlang pa. Hangad ko ang kaligayahan mo, Brad. Alam namin yung pinagdaanan mo na mamatay sa Almira. Pero deserve mong mahalin at magmahal muli, Brad. Again, good luck sa'yo, Liam. Wika ni Limuel na nakipagmanhag pa kay Liam. Alagaan at ingatan mo si Mariel, Brad, ha? At wag mong lolokohin. Dahil sa oras na umiyak siya ng dahil sa'yo, hindi ako mangingiming suntukin ka. Muli pang saad ni Limuel sa kaibigang si Liam na tumango at nakipag-cheers pa kina Colton at Limuel. Magkasama ngayon sa loob ng sakyan si Mariel at Liam dahil ipinahatid ni Limuel ang dalaga sa kaibigan na magsara na ang bar. Sinabi nito na mauna nang umuwi si Mariel dahil may gagawin at bibilin pa siya sa ibang tauhan sa bar. Nung una'y tinanggihan pa ni Mariel ang pagpapahatid nito kay Liam sa kanya na ang sabi niya ay sasakay na lamang siya ng tricycle na hindi ikinapayag ni Limuel. Kaya napilitan na si Mariel na pahatid nilang kay Liam. At nang nasa loob na silang dalawa ng kotse ni Liam, ay saka lamang siya kinausap nito. Are you okay? Huwag kang mag-alala. Wala naman akong gagawing masama sa'yo. Ihahatid ang kita sa tinutuluyan mo, Mariel. Saad ni Liam. I'm okay. Pasensya ka na. Nahihiya lang ako sa'yo kasi napag-utusan ka pa ni Mariel na ihatid ako pa uwi. Nakaabala patuloy ako sa'yo. Ani naman ni Mariel. Hindi ka abala para sa akin, Mariel. Ang totoo, ikinalulugod ko pa nga ang paghatid sa'yo. Pahayag ni Liam sa kanya na ikinatingin ni Mariel sa mukha ng lalaki na ikinatawa ni Liam sa naging reaksyon niya. Bakit parang hindi ka makapaniwala sa sinabi ko? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi ko lang maintindihan ang nangyayari ngayon. Kasi noon naman, hindi mo ako kinakausap ng ganito. Pakaramdam ko nga noon nung nasa bahay niyo pa ako, umiiwas ka sa akin. Although may mga pangyayari sa pagitan natin na pareho naman nating alam na hindi sadya,
Hindi ako sanay na ganyan ka. Wika ni Mariel sa kaharap na tumatango-tango naman. Ngayon lang kita nakitang nakangiti. Bagay sa'yo mukhang masungit, pero ang gwapo mo pala kapag nakangiti ka. Walang ano-anong sabi ni Mariel na biglang napapikit at napakagat sa ilalim ng kanyang labi nang ma-realize niya ang sinabi niya na kinahalakhak ni Liam. Bagsak ang balikat na idinilat ni Mariel ang mga mata niya at naituon ang tingin sa lalaking katabi lang niya sa upuan ng sasakyan. Alam kong gwapo ako, pero iba pala talaga kapag narinig mo sa babaeng gusto mo. Nakaka-flattered pala. Pero ikaw rin naman, kapag kaharap mo ako, halatang hindi ka komportable. Pahayag ni Liam. Napaawang ang labi ni Mariel dahil hantaran ng sinabi ni Liam na gusto siya nito. Anong sabi mo? Ako? Gusto mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Mariel sa lalaki. Humugot na malalim na paghinga si Liam, saka siya sinagot nito. Maniniwala ka ba? Kung sasabihin ko sa'yo na una pa lang kitang makita, na-attract na ako sa'yo. Pero binaliwala ko nararamdaman kong yun. Dahil alam kong hindi pa ako dapat mahumaling sa ibang babae. Dahil mahal ko sa Almira. Alam mo ba, na sa tuwing makikita kita, nakakaramdam ako ng guilt para sa mayapa kong asawa. At inis sa sarili ko, dahil hindi ko gustong nararamdaman ko para sa'yo. Na sa sandaling panahon, ay nagawa mong pasukin ang puso ko. Pinilit kong paglabanan, pero hinahanap-hanap ka nito. Pag-amin ni Liam kay Mariel na tinapik-tapik pa ang kaliwa niyang dibdib, kung saan mabilis ang pagtibok ng puso niya ng mga oras ding yon. Minsan, naisip kong baka nga pinagtagpo talaga tayo ng tadhana sa hindi nga lang magandang pangyayari dahil buntik ka pang mawalan ng buhay ng dahil sa akin. Habang ako naman, noon ay gustong-gusto ng sundan ng kabilang buhay sa Almira. Pero hindi inadahan ng nasa taas na mangyari yon. Sorry nga pala uli sa mga nangyari noon. Napilay ka na, nagka-amnesia ka pa. Kaya hindi mo nakasamang pamilya mo ng higit 1 buwan. Thanks sa nasa itaas at hindi grabe nangyari sa'yo. At nagbalik agad ang alaala mo. Litanya pa ni Liam na kinatahimik lang ni Mariel. I don't know what to say. Hindi ko labos maisip na makakapag-usap tayo ng ganito. Seryoso niyang sabi kay Liam nang hindian siya na magtama ang mga mata nila na biglang natahimik ang loob ng kotse. Ang bilis ng pintig ng puso ni Mariel na ikinatapat na ng palad niya sa kaliwa ng dibdib. Dahil pakiramdam niya, gusto niyang lumabas ang puso niya sa sobrang lakas ng pagtibok nito. Pumikit siya at nag-inhale-exhale ng ilang beses na ikinakunot ng noo ni Liam. May sakit ka ba sa puso? Tanong ni Liam. Wala. Hindi lang ako makapaniwala sa mga ipinahayag mo. Sagot ni Mariel sa lalaki na sa pagharap niya rito ay nagtama ang kanilang mga mata. Hindi ka naniniwala o ayaw mo akong paniwalaan? Totoo lahat ng sinabi ko, Mariel. Gusto kita. Hinawakan pa ni Liam ang isa niyang kamay na ikinabaling ng tingin niya doon. Nag-isip siya kung hahawiin ba niya ang kamay ni Liam sa kamay niya o hahayaan na lamang niya na hawakan nito ang kamay niya. Mariel, alam ko na bigla ka sa pag-amin ko. Hindi naman kita mamadaliin na sagutin ako. Willing naman ako maghintay. Gusto ko lang malaman mong feelings ko for you na sana itanggapin mo. Pwede ba kitang ligawan? Wala naman siguro magagalit diba kung manigaw ako sa'yo? Litanya ni Liam na kusa nang inalis ang kamay niya sa kamay ng dalaga dahil ramdam niya ang pagkailang na ni Mariel. Seryoso ka talaga? Wala naman magagalit kung manliligaw ka sa akin. Pero paano si Clarissa? Hindi ba't may gusto siya sa'yo? Ani Mariel na humarap na sa harapan ng sakyan. About Clarissa? Wala kaming relasyon. Family friend namin ang pamilya nila. Best friend ni Mami si Tito Israel na daddy ni Clarissa na ninong ko rin. Alam ko may gusto sa akin si Clarissa noon pang mga bata kami. Naging sakit din siya sa ulo ko noon dahil sa paghadlag niya sa amin noon ni Almira. Pero wala naman siya nagawa na pinakasalan ko sa Almira. Ang alam ko,
Stay for good na siya sa Amerika kasama ang parents niya. Nakabakasyon lang sila ngayon dito. At kaya kasama ko siya kanina, ay pinasabay lang siya sa akin nila mami papunta rito sa Batangas. Nga pala, hindi mo pa pala alam na taga rito talaga kami? Kababata ko sina Jack, magkakaibigan ang mga mami namin. Dahil pare-pareho silang laking Batangas. Pwede ba kitang i-invite na magmerienda sa bahay mamaya kung wala kang gagawin? Wika ni Liam. Ayos lang naman. Mga 3 ng hapon na kapag naka-recharge na siguro ako nun. Sagot ni Marial na nakangiti na kay Liam. Napahaba na palang usapan natin. Hatid na kita para makapagpahinga ka na. Tumango naman si Marial kay Liam. Hindi ka pa ba babalik na Maynila? Wala ka bang pasok sa kumpanya nyo? Tanong ni Marial habang nagmamaneho si Liam. May ipinapasikaso si ma'am sa negosyo niya rito. Mga 3 days pa ako rito sa Batangas. Nasa kumpanya naman si Michael at pwede naman ako mag-work from home. Basta wag lang magkaroon ng biglaang meeting na kailangan ng presence ko sa kumpanya. Okay. Tanging nasabi na lamang ni Marial. Naihatid na siya ni Liam sa bahay ng mama ni Eileen. May sarili naman siyang susi na ibinigay sa kanya ng ina ng kaibigan. Kaya hindi na niya kailangan mang-istorbo pa ng kasambahay para pagbuksan siya. Alam naman ng mga ito na madaling araw ang balik niya sa bahay. Salamat sa paghatid. Hindi na kita aalokin na pumasok. Nakakahiyakin na tita. Naintindihan naman diba? Nakikituloy lang ako rito pansamantala. Saad ni Marial na ikinatango ni Liam. Lumabas ng kotse si Liam at pinagbuksan siya ng pinto na muling ikinapagpasalamat ni Marial sa lalaki. Sige, pasok ka na. Tawagan na lang kita ng mga bandang 2:00. Ang sabi ni Liam na ikipinagtaka ni Marial. Wait, naibigay ko na ba sa yung contact number ko? Tanong niya na ikinahimas ni Liam sa batok. Kinuha ko kay Limel kanina contact number mo. Bala ko kasi na ibigay kay mami para matawagan kanya mamaya. Sagot ni Liam na parang biglang nahiya sa kanya. Napangiti naman si Marial sa ibinigay na dahilan sa kanya. Para ba talaga kay Tita Donna? Panunodyo pa niya kay Liam. Para sa akin na rin. Pag-amin na ni Liam na nakangiting nakatitig kay Marial. Pasok na ako. Inaantok na talaga ako. Ingat sa pagdadrive. Bye! At naglakad niya si Marial papasok ng gate. Na makapasok na siya ng gate at sakalang pumasok ng kotse si Liam, na kinawayan pa siya bago tuluyang pinaandar ang sasakyan. Malawak naman ang pagkakangiti ni Marial na pumasok na rin ng bahay. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.